Ngayon pong hapon, nais ko po kayong invite na buksan natin ang ating mga Biblia sa isang parable ng Panginoong Jesucristo na makikita sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 11, talata 11 at 27. At papamagatan natin ang ating pag-aaral ngayon na Living Each Day in Light of the Last Day. Let us now turn our Bible, Luke chapter 19, 11 to 27. Babasahin ko po sa Tagalog. Samantalang pinapakinggan nila ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya at nagsalaysay ng isang talinhaga sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem. At sapagkat kanilang inaakala na ang kaharian ng Diyos ay mahahayag na kaagad. Sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Subalit, kinapupuutan siya ng kanyang mga mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawan na nagsasabi, ayaw namin na ang taong ito'y maghari sa amin. Nang siya'y bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo po ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin. Sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka ng 10 lungsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo po ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala ng 5 lungsod. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mahigpit, kinukuha mo ang hindi mo itinabi, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig. Ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit na kumukuha ng hindi ko itinabi at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko nang sa aking pagbabalik ay makuha ko iyon pati ng tinubo? Sinabi niya sa mga nakatayo, kunin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may 10 mina. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, siya merong 10 mina. Sinabi ko sa inyo na ang bawat meron ay higit pang marami ang ibibigay. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya kukunin. Verse 27, ngunit itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dadalhin ninyo rito at papatayin sila sa harapan ko. Ito ang salita ng Panginoon. Natatanungin ko yung mga teachers natin dito. Talagay ko alam na alam ito ng mga guro, itong kanta na ito. Sa tingin niyo, ano ang lesson doon sa kanta na Itsy Bitsy Spider? Tagalog, maliliit na gagamba. Maliliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan, tinaboy sila. Dumating ang araw, natuyo ang sanga. Maliliit na gagamba, laging masaya. O anong aral? What do you think is the lessons of that song? Palagay ko ang lesson ay resilience, perseverance. Yung bang katatagan, pagpapatuloy, pagkakaroon ng isang positibong ugali sa gitna ng mga setback. Kasi di ba, umulan, tinaboy siya, umakyat pa rin sa puno. Nung tag-araw na, sabi, maliliit na gagamba, laging masaya. But if the lesson about that song is resilience, perseverance, maintaining positive attitude in the face of the setbacks, this is precisely the attitude Christians are called to adopt as we wait sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kasi walang sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan siya darating. Hindi naman sinabi ng Bible kung kailan siya darating. In fact, ang dami nang humula kung kailan siya darating. Puro bigo naman silang lahat. Kasi nga wala namang sinabi sa Bible na alamin natin kung kailan siya darating. Ang sinabi lang ng Biblia, darating siya. At sabi pa nga ng Biblia, parang magnanakaw daw sa gabi ang pagdating niya. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi, hindi niya pinapaalam. May mga signs kung kailan darating si Jesus. In fact, 2 lang ang malinaw na signs sa Bible na makikita natin na malapit na siyang dumating. Hindi yun yung oras ng pagdating, malapit na.
Ang unang sign, ang sabi ay ang ebanghelyo ay makararating sa buong mundo, maipangangaral na sa buong mundo. At sabi, at darating ang wakas, Matthew chapter 24. At ang isa pa, mayroong antikristo na magpapakilala. At yung antikristo na yon, sa panahon ng kanyang pagpapakilala at sa panahon ng kanyang pamamayagpag, darating si Kristo para siya'y puksain at para tipunin niya ang kanyang mga mananampalataya. So walang nakakaalam sa kanyang pagdating. Kaya ang kailangang mangyari sa sino man na naghihintay sa kanyang pagdating ay merong perseverance, merong resilience, merong positive attitude. Sa kabila ng may mga pangyayari at paulit-ulit na mga pangyayari na animoy parang kailan nga ba darating? Parang hindi na darating. Pero alam nyo mga kapatid, I believe para sa mga taong tapat sa Panginoon, test of diligence at steadfastness na ang dapat meron sa atin sa mga setbacks na dumarating sa buhay natin. Kung si Kristo man ay darating within our lifetime or not, we must continue faithfully in the work He has entrusted to us. Eh, madalas kasi, di ba, kapag di ba, andyan na si boss, doon ka lang masipag. Andyan na yung exam, doon ka lang mag-aaral. Kaya nagkakaroon ng problema. Pero dapat, hindi ganyan ang attitude natin. Ang attitude natin, whether dumating si Christ within our lifetime or not, we will still be faithful. We will still be steadfast. We will continue to serve Him. And I believe this is the same message that this parable, the parable of the 10 minas, seeks to convey sa atin. Yung faithfulness, perseverance in fulfilling our responsibilities regardless of the timing of the Master's return. Paano ma-appreciate natin fully itong parable na ito? Gusto ko lang i-consider natin ang ilang key point para maintindihan natin yung context niya. Unang-una, nais kong sabihin, Jesus is speaking about His own departure in this parable. Kasi sinabi sa verse 12, dinidescribe niya rito ang isang lalaki, isang noble man, isang maharlikang lalaki, sabi, na umalis patungo sa isang malayong bayan para tanggapin daw niya ang kapangyarihan ng pagiging hari doon sa kanyang bayan. So, kumbaga, nandito siya sa bayang ito, gusto niyang maging hari rito, pero yung magbibigay sa kanya noong kaharian na ito ay nandoon pa sa malayong bayan. So, ano yung sinasabi rito? Hinahanda niya ang kanyang mga alagad na sa kanyang nalalapit na pag-alis. He is preparing his disciple for his departure. Aalis kasi siya eh. Pagdating nila sa Jerusalem, yun na yung katapusan ng pagsasama-sama nila at aalis siya. Mamamatay siya, pagkatapos mabubuhay siya, mag-i-stay lang siya ng ilang panahon at aakyat na siya sa langit. So may piniprepare niya yung kanyang mga alagad sa kanyang nalalapit na pag-alis o departure. Pangalawa, the disciples' misunderstanding of the kingdom. Kasi sabi sa verse 11, babalikan natin yung verse 11, ang sabi roon, samantalang pinapakinggan nila ang mga bagay na ito at nagpatuloy siya sa pagsalaysay ng isang talinhaga, tapos sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem at sapagkat kanilang inaakala na ang kaharian ng Diyos ay mahahayag na kaagad. So ang nasa isip ng mga alagad, pagdating nila doon sa Jerusalem, kasi ba galing sila sa Galilea eh, di ba? Naglakbay sila mula sa Galilea, nakarating sila ng Samaria, malapit na ngayon sila sa Jerusalem. Ang nasa isip ng mga alagad, pagdating natin sa Jerusalem, ito na yung wakas. Ito na yung end. Ito na yung end of the world. May misunderstanding eh. Yung mga alagad. At iniisip nila, pag ito na yung katapusan, ibig sabihin, itatayo na ng Panginoong Diyos ang kanyang kaharian. At ito'y itatayo niya dito sa Jerusalem. Pero yung realidad, hindi. Ang totoo, pagdating niya sa Jerusalem, anong gagawin sa kanya ng mga tao? Ire-reject siya. Merong rejection na mangyayari. Merong paglaban na mangyayari. May opposition. At mauuwi ito sa kanyang crucifixion. So, yun ang pangalawa. Pangatlo ito, the parable has a real historical background. Merong background ito. Less than 30 years earlier, merong isang lalaki na ang pangalan si Archelaus. Itong si Archelaus ay isang cruel son of Herod. No? Medyo iba siya, ibang ugali niya. Eh, siyempre si Herod, hindi rin maganda ugali. Like father, like son. Umalis siya sa Palestina, pupunta siya sa Rome para hilingin niya sa emperor ng Rome na makuha niya yung posisyon ng kanyang tatay dito sa Juda.
So gusto niya rin maging hari katulad ni Herod. Pero kinakailangan niya munang pumunta sa Rome, sa emperor, para makuha yung authority na yon. Pero itong si Archelaus, napaka-unpopular niya sa grupo ng mga Hudyo. Ayaw sa kanya ng mga Jews. Kaya alam niyo ba ang nangyari? Ayon sa kasaysayan, ilang mga Hudyo sumunod sa kanya doon sa Rome para magkaroon ng protesta. At kanilang i-oppose yung hangarin ni Archelaus na makuha yung authority na nasa father niya at ibigay ito sa kanya. Parang nag-protest sila na mag-ibigay ito sa kanya. Kasi napaka-unpopular niya talaga. At hindi nga niya nakuha actually yung position na yun. Pero nabigyan pa rin siya ng title. Ang tawag sa title na yun ay ethnarch. Meron siyang, hindi siya king, ethnarch siya. Meron siyang authority pero limited yung kanyang power. Pero para mapatunayan natin mga kapatid na yung historical background na yun ay nasa Bible, mababasa nyo sa Matthew chapter 2 verse 22, noong naalala nyo si Joseph saka si Mary, bumalik sila mula sa Egypt. Kasi di ba nangyari, pumunta sila ng Egypt, matapos makapanganak, pumunta sila ng Egypt. Tapos nung babalik na sila sa Judea, narinig ni Joseph na ang maghahari doon ay si Archelaus. Sabi sa Matthew 2:22, Joseph was afraid and decided to settle in Nazareth. So natakot sila. Ako, mukhang hindi maganda ron. Mabuti pa, doon na lang tayo sa Nazareth. Yung Nazareth ay isang lugar sa Galilea at doon si Jesus Christ halos lumaki. At doon siya halos nagtagal bago siya pumunta ng Jerusalem. So, noong kinikwento ni Jesus itong parable na ito, sigurado ko yung mga audience na naroroon, may naalala silang event. At sinasabi siguro nila, alam ko na tinutukoy nito. Alam ko yung sinasabi niya. Di ba? Minsan, may mga ganyan tayong di ba? May nagsasalita rito. Tapos biglang may alam ka nangyari. Sabi, siguro tinutukoy ni pastor si yung nangyari kanina. Kasi minsan may kutob tayo, ganyan At marahil, nung kinikwento ni Jesus to, may kutob yung mga tao patungkol kay Archelaus. As we know, siguro sa isip nila, yung taong tinutukoy si Archelaus. Yet, of course, Jesus is ultimately speaking about himself and his coming rejection. Just like Archelaus, he will be rejected. So, and then last key point ay yung the parable emphasizes God's generosity and judgment. It teaches us about the rewards God gives to His faithful servants and judgment for both unbelievers and to those who claim to follow Him, yet they refuse to submit to His authority. So, makikita natin dito, napaka-generous ni Jesus, napaka-generous ng Diyos pagdating sa reward. Pero tindi rin niyang magparusa. Napakabigat at napakabagsik din niyang magparusa sa mga hindi nagpapasa. So ang mensahe na gusto kong sabihin ay ito, what we believe about the end motivates how we live each day. Ano ang paniniwala natin sa katapusan ang siyang nag-uudyok sa atin kung paano tayo mabuhay araw-araw sa pangkasalukuyan. What you truly believe about the future shapes every decision you make in the present. Kung naniniwala tayo, darating si Kristo, na merong talagang judgment day, na merong eternity na papasukin tayo, then we will live differently today. Mag-iiba yung pananaw mo Mag-iiba yung pamumuhay mo Parang katulad ng binanggit ko kanina. Katulad yan ng isang estudyante na alam mo mayroong exam bukas. Hindi na muna ako atin sa worship, may exam bukas. Pero pag may exam, di ba talagang mag-aaral ka O kaya naman, siguro pwede natin sabihin, kumbaga sa opisina, alam nyo merong audit na this week. Siyempre, magiging diligent ka sa pag-aasikaso ng mga mahahalagang dokumento o pag-aayos ng inyong opisina. Ang isang Kristiyano rin na alam niya, merong pagbabalik na darating si Jesus. Merong end of all these things. Merong katapusan. Merong judgment. Jesus will come again. Magiging tapat tayo sa ating pamumuhay pangkasalukuyan. Gusto kong mag-focus ngayon sa mga lessons. Magpo-focus tayo sa lessons patungkol sa discipleship. Ano yung tinuturo ng parable na ito patungkol sa pagiging alagad ni Jesus? Unang-una, meron siyang tinuturo patungkol sa the cost of discipleship. Pangalawa,
Pangalawa, meron din siyang tinuturo patungkol sa the call of discipleship. And then, last but not the least, the crown of discipleship. First, the cost of discipleship. Ano yung cost ng discipleship? Alam niyo ba, mga kapatid, kung ikaw ay magiging tunay na alagad ni Jesus, at ikaw ay totoong maa-identify kay Jesus, itong isang bagay na dapat mo ring laging ihanda. Rejection is inevitable. Rejection is inevitable. Merong paglaban. Merong pagsalungat ang tao. Hindi smooth sailing lagi. Sa verse 14, di ba sabi rito, isang nobleman. Pumunta siya sa isang malayong lugar. Pero yung mga tao, mga mamamayan, ayaw sa kanya. Kaya nga, ang nangyari, nag-send pa sila ng delegation para magprotesta. At sabihin sa emperor ng Rome, we don't want that man to reign over us. Yung kwento niya, di ba? And Jesus is speaking about himself. Si Jesus, ang tinuturo niya rito sarili niya. Inihahanda niya ang kanyang mga alagad kung ano ang mangyayari pagdating nila sa Jerusalem. Imbis na tatanggapin siya ng mga tao doon bilang hari, ang totoo, mas maraming tao tatanggihan siya. Yung unang pagdating niya, na sumakay siya sa isang asno at may mga palaspas pa na nangyari, yun ay parang palamuti lamang, parang introduction lamang, parang palabas lang. Pero ang katotohanan, pag nakapasok na sa Jerusalem, may paglaban na. Meron ng mga mangyayaring rejection, meron ng opposition, meron ng pagbibintang na gagawin sa kanya hanggang sa araw na siya ay hulihin at ipako sa krus. Yun ang mangyayari. He is essentially telling his disciples, you are not about to lead a victory parade. Pagdating ko doon sa Jerusalem, huwag niyong isipin may victory parade. In fact, by the end of the week, the crowds in Jerusalem will be shouting. Ano yung magiging sigaw nila? Crucify him. Crucify him. Jesus will be rejected. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay totoong alagad ni Jesus, ihanda mo rin ang sarili mo sa rejection ng mundo. Ayaw natin yan, pero ihanda mo ang sarili mo. May mga taong lalaban sa'yo. May mga taong mag-o-oppose sa'yo. May mga taong uusig sa'yo. Kung ikaw ay mabubuhay ng may kabanalan, kung ikaw ay sasamba sa totoong Diyos ng tama, kung ikaw ay manghahawak sa biblical truth, resistance and hostility from many are inevitable. It will surely happen. Kaya nga, ang buhay Kristiyano, masaya naman, pero puno rin ng kapighatian. Ang buhay Kristiyano ay may pag-uusig. Ang buhay Kristiyano ay merong mga dapat ihanda na mga sufferings. And this message remains relevant today, I believe. Because there are still voices telling Christians na, alam mo, ang buhay Kristiyano, ano yan, triumph yan. If you follow Jesus, you will really be blessed. Di ba? Ano yung mga mensahe na madalas nating naririnig ngayon? Pagpapala, blessing, blessing. At pag kinag-uusapan yung blessing, laging material blessing, laging physical blessing. If you follow Jesus, you will be healthy. You will be wealthy and free from problems. Eh kung ikaw ay nananatili pa rin mahirap, hanggang ngayon, alala ko, may napakinggan akong preaching niyan. Kakilala ko pa yung nag-preach eh. O ikaw hanggang ngayon, tagal-tagal mo ng Kristiyano. Hirap na hirap ka pa rin sa buhay. Ang ibig lang sabihin niyan, kulang ka sa pananampalataya. Kulang ka sa pagtitiwala. Pero alam niyo mga kapatid, Scripture teaches the opposite. We must expect rejection because our King himself was rejected while carrying out his noble mission. And furthermore, brethren, Jesus is saying, don't think this will be over quickly. Bakit? Diba? Sabi, maglalakbay daw yung lalaking yun sa malayong lugar. At hindi niya rin sinabi kung kailan siya babalik sapagkat sobrang layo ng pinuntahan niya Now, imagine natin, noong unang panahon, wala naman nung araw na katulad ng pagsasakay ka sa eroplano o kaya sa jeep, sa mga bus ngayon, yung mga high-tech ngayon, nakalagay na yung ETA, di ba? Ba't ETA ba tawag? Expected time of arrival. Minsan, sakto pa talaga
Wala pa yata rito yung sa ating mga bus pero pag pumunta kayo sa ibang bansa, talagang pag sumakay ka ng bus, nakalagay doon yung oras ng pagdating ng bus. Ilang minuto na lang paparating na, ilang segundo na lang. Sakto. Wala namang ganun nung unang panahon, lalo pa nga. Wala namang motor pa noon, wala pang mga ang biyahe. Imagine mo nasa Jerusalem ka, pupunta ka ng Rome. Gaano katagal yung biyahe na yon? Far country, 'di ba? Ang point lang, it means that the journey will take a long time and it needs endurance for those who will be waiting for the time or for his return. In doing so, Jesus is preparing his disciples for the long haul. He's not calling them to a short sprint but to a marathon. Diba? Ang buhay Kristiyano ay tulad daw sa isang marathon. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. Dati kasi sa Olympic, ang pinakahuling game, marathon. Diba? Matagal yung marathon. Hindi ito mabilisan, matagal ito. At buhay Kristiyano ay tinutulad sa isang marathon. We should not be surprised when some fellow runners desert us along the way. That's marathon, no? Marathon, pagka nagtatakbo na, sigurado ko, marami kayo nung una. Maya-maya, mababawasan na kayo. No? Yung iba naman, siyempre, may mangyayari na along the way, napipilayan, kukunti na lang ang makakaabot sa dulo. Pero ang totoong mananampalataya na nakaunawa at nakaranas ng biyaya ng Panginoong Hesus, magpapatuloy. He will keep running by God's grace until he reaches the finish line. So, in terms of the cost of discipleship, anong tinuturo nito sa atin? Rejection is inevitable. Now, let's look at the second heading, the call of discipleship. Yung call of discipleship, ito yung gusto kong sabihin, devotion must be total. Devotion must be total. Now, let me clarify that this parable is not teaching salvation by works or a proportional payment based on human effort. Kasi para bang, pag binasa mo siya, para ang unang dating, ang kaligtasan by performance. Yung isang mina, kumita ng 10 mina, binigyan ng 10 syudad. No? Yung isang mina, kumita ng 5 mina, binigyan ng 5 syudad. Proportion. So, performance basis. Ganun ba ang sinasabi rito? It may appear that way at first glance. Pero ang pinaka-point ng parable na ito, unmistakable, brethren. Jesus is describing servants who are entrusted with a task and commanded to engage in business until their master returns. So anong ini-emphasize? Devotion to their king. May pinagkatiwala sa'yo. Pero hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Ano ang kailangan mong gawin? Ipakita mo yung devotion mo sa hari na ito, sa king na ito, sa nagbigay sa iyo ng bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Hanggang kahit na hindi mo alam kung kailan siya babalik. Kahit hindi mo alam kung kailan siya darating. Devotion. Their duty is to work for the king's interest and agenda, not their own. They are not to live for themselves, but for the king and his kingdom. Yun ang mapapansin natin, mga kapatid, di ba? At pansinin ninyo, noong nagbibigay na ng reward, hindi ba yung mga pinagkatiwalaan, 10 servants, binigyan ng kanya-kanyang mga tagi-isang mina, no? Tagi-isang mina. Di ba? I-engage nila yun sa business. Pero, hindi sila kikita. Ang ibig sabihin, hindi sila kukuha ng interest para sa sarili nila. Yung ano man ang interest, hindi ito mapupunta sa kanila. Yung king ang magdi-decide. Pagbalik niya, kung ano yung ibibigay doon sa mga tapat na mga lingkod. Ang ibig sabihin lang nun, tayong mga mananampalataya, ano man ang ginagawa natin dito sa mundong ito, lahat ng ginagawa natin for the glory of God. Diba? For the interest of His kingdom. For the interest of the King. We are not doing these things for our own profit. We are not doing these things for our own profit. At saka isang bagay din na dapat maging clear yan. Kasi minsan ang mga simbahan ngayon na-i-engage na rin sa business. At yung mga prinsipyong pinaiiral pagdating sa pagmamanage ng isang iglesia ay prinsipyo ng business. Nagiging corporate na yung takbo ng isip. No? Nanggaling ako sa isang church na yung aming offering, yung offering namin, every Sunday, kukunin yan no? Nung main church. Dadalhin doon. Kasi ang gagawin nila, ipapasok yun sa mas malaking pera. Ang tinatawag nilang mas malaking pera at gagamitin sa business kasi yan ay mga negosyante, mga Chinese para mas kumita ng malaki. So hindi magi-stay yung pera sa loob ng church, dadalhin sa main church at yung mga Chinese yun, gagamitin nila yun sa business. Of course, may accounting naman na tama yun. Hindi naman natin sinasabi nandadaya sila.
pero gusto nilang kumita yung pera na yon. Anong prinsipyo na yan? Ang prinsipyo na yan, business. Gusto mong gamitin, maging ang iglesia sa isang profitable business. In fact, hindi ganyan ang ating tungkulin. Ano man ang ginagawa natin, ang ating ginagawa ay para sa interest ng kaharian ng Diyos, interest ng Diyos, hindi para sa sarili natin. Kaya nung bumalik yung king, napansin nyo, yung nobleman, siya yung nagpasya. Kung ano yung para sa'yo. O ikaw, isang mina binigay ko, kumita ng 10. O sige, ito, bigyan pa kita. Ikaw, 5, o bigyan pa kita. Tapos yung isa na tamad, kinuha sa kanya, binigay doon sabi nung isa, ikaw muna, may 10 na siya, binigyan pa rin. Ganun talaga eh. Ang nagpapasya, yung king, kung sino yung bibigyan niya. Kasi para sa interest niya yun eh. Hindi para sa iyo eh. We are serving for His own interest. We are serving for the pleasure of God. We are not serving for our own interest. That is the message of this parable. It's not about giving. It is a message about your whole life na dapat ibinibigay mo sa Panginoon. So ang tanong what are you living for? Where do you believe true satisfaction comes from? Ano yung paniwala mo na ang totoong kasiyahan saan ang gagaling ito? Kasi kung titingnan natin ang ating mundo, across every place, culture, language, and race, makikita natin, the same sinful humanity. Kahit saan kang pumuntang lugar, merong problema, merong kasalanan, merong katiwalian, iba-iba lang ang level. Pero ang distinguishing mark ng isang totoong mananampalataya ay hindi na sila nabubuhay para sa sarili, kundi para sa kanilang hari, para sa kanilang Panginoon. Ang sino mang tinubos ng Diyos na dinala niya sa kanyang kaharian ay hindi na nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang hari. Kaya itong parable na ito ultimately is about devotion to the King, a life oriented towards His interest, His glory, His agenda rather than our own. The cost of discipleship, rejection is inevitable. The call for discipleship, devotion, must be total. Last but not the least, the crown of discipleship. The crown of discipleship is this: rewards is unimaginable. Yung mina, sa panahon ni Jesus, roughly, sabi ng mga scholars, equivalent daw ito sa 3 months wages ng isang ordinaryong manggagawa. So, isang mina, ang katumbas, 3 buwang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Malaking pera pala yung isang mina. Pero, kahit na i-multiply mo pa yan sa 10, 30,000, 300,000 pesos lang yan. Kung halimbawa lang, kung ilagay lang natin sa estimation natin, di pa rin makakabili ng magandang bahay. Pero gusto ko makita natin dito yung generosity ng master. The servant who received 1 mina, earned 10 more, was placed over 10 cities. That's generosity. That's superabundance. Imagine mo, siguro estimate natin, 10 minas, maybe 300,000 pesos, kunyari, sa ating pera. Pero ang ibinigay sa'yo, kumita ka ng 300,000 pesos. Anong binigay na regalo? 10 syudad. Yun din yung isa, di ba? Yung isa, kumita ng 5 mina, 5 minas, binigyan ng 5 syudad. Anong gusto kong sabihin? The reward was utterly disproportionate to the amount entrusted and the profit gain. Unimaginable yung reward. Anong gustong sabihin? We have an extravagant, generous God sa kanyang mga tapat na lingkod. Tapat ka ba sa Panginoon? O hindi mo hahanapin yung reward ngayon. Kung mahirap ka, hindi ko alam, pwedeng maging mahirap ka pa rin. O maaaring pagpalain ka, iangat ng Diyos ang buhay mo, who knows? Pero, tandaan mo ito, ang katapatan mo ngayon ay merong katumbas na hindi mo malilirip sa iyong kaisipang reward. Hindi mo maiisip, hindi mo mai-imagine reward. Sapagkat ang ibibigay niya ay napaka-disproportionate doon sa nagawa mo. 10 minas binigyan ng 10 cities. On the other hand, the idle servant, yung sabi ng idle servant, yung isang tamad, inakusahan niya kasi yung kanyang nobleman, sabi niya doon sa kanyang maharlikang amo, kasi naman po, natakot ako sa inyo. Kasi alam ko, masama kayo yung mga hindi naman ninyo tinabi, kinukuha nyo. Yung hindi naman ninyo tinanim, inaani ninyo. Maring totoo yun. Kasi nga, kung si Archelaus yun, mukhang totoo yun. Kasi isa sa mga reputation daw ni Archelaus ng panahon na yun, masyadong gahaman. Mahilig niyang kuhanin yung pag-aari ng iba. Para bang yung mga pelikula nung araw, ibenta mo na yung lupa mong yan sa akin. Pag hindi,
may mangyayari sa'yo. Parang ganyan, di ba? Kaya siya talagang kinakamkam niya. So maaaring historically, mayroong point dito yung parable, no? Anong nangyari? Wala, hindi naman pinaliwanag. Hindi naman nagpaliwanag dito yung na hindi mo ako masama. Pero ang sinabi niya, hindi niya tinanggap yung slanderous point ng lalaki. Sobra naman tapang niya, nasabihin ito doon sa king, Pero anong in-expose nung nobleman? Ang in-expose niya, tamad ka. Alam mo naman palang ganun ako di dapat, hindi mo itinago yung binigay ko sa iyo. Nilagay mo na lang sa bangko kung ayaw mo magtrabaho. Ayaw mong gamitin sa business. O di dapat nilagay mo lang sa bangko. Sana kumita pa rin yan kahit papaano. Maliit lang ang kita, pero okay na rin kumita para may maibigay ka man lang sa akin sa pagbabalik ko. So ano nangyari? Nagalit nga yung taong ito at yung nasa kanya kinuha. At ang sabi pa nga dito para doon sa mga taong tamad, no? Ang sabi hindi tamad lang Sa mga taong ayaw sa akin, kaaway ko. Anong gagawin? Papatayin sila sa harapan ko. Parurusahan sila. So, ang pinapakita rito, sa mga taong hindi nagpapasakop sa Panginoong Jesucristo, siguradong unimaginable din ang parusa na darating sa kanila. Hindi rin kayang maintindihan sa ngayon kung gaano katindi. Yung nasa kanya kinuha at ibinigay doon sa 10. Alam niyo mga kapatid, kung iisipin natin, itong klase ng akusasyon nung taong ito doon sa kanyang amo. Maririnig pa rin natin yan hanggang ngayon sa iba't ibang paraan 'Di ba? Basta maririnig natin, ang Diyos yata very too hard sa akin. Pinapahirapan ako. Nilalagay ako sa mas mahirap na sitwasyon. Samantalang yung iba, napaka-privilege. Ang daming abilidad, ang daming opportunity, malakas. Kasi may mga ganyan, di ba? Ewan ko kung nararamdaman nyo ba yan. Pagka may mga sakit na kayo, hindi na kayo nakakapagtrabaho. Nalulungkot kayo at nakikita nyo iba, nagtatrabaho. Yung iba may ginagawang marami pa, tapos ikaw, hindi mo na magawa yun. Well, sana walang Kristiyano na nagsasabi na, napaka-harsh mo naman, Panginoon, bakit yung iba merong blessing, ako wala. Pero alam mo, lahat ng pwede natin ikatwiran na sa tingin natin ay tama, hindi yan makakatayo sa harapan ng Diyos Kasi ang katotohanan, ibinigay ng Diyos kung ano yung nararapat. Ang totoo, hindi nga nararapat yung mga pagpapala na tinatanggap natin. Pansinin yung Panginoon, sabi ng Bible, nagpapasikat siya ng araw sa mabuti at sa kasama-sama. Nagbibigay siya ng ulan sa mabubuti at sa masasama. Kung ibibigay talaga ng Diyos ang nararapat sa makasalanan, wala tayong tatanggapin kahit konti. Di ba? Kung gusto talagang ibigay ng Panginoon ang nararapat para sa atin, wala tayong makukuha kahit nakatiting. Pero mabuti ang Diyos. Kahit na sa mga di mananampalataya, mabuti ang Diyos Kahit na sa mga taong korap, mabuti rin ang Diyos Lalo na nga sa ating mga Christian. Sobrang mabuti ang Diyos sa atin. Sobrang mabuti siya. At darating ang araw, hindi natin malilirit ng isip yung pagpapala na ibibigay niya sa katapatan na ginagampanan natin sa pangkasalukuyang paglilingkod. Now, sa pagtatapos, gusto ko lang i-restate ulit yung message ng parable. Si Jesus Christ was rejected, and those who follow Him should expect rejection as well. Ang buhay Kristiyano ay buhay ng pakikibaka. Yan ang buhay Kristiyano. Babalik si Jesus. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Kaya nga kailangan tayo maging devoted. Kinakailangan tayo mag-endure. In His absence, sa panahong wala pa siya, inaasahan niya na tayo ay devoted sa Kanya. Na ang ating puso ay buong-buo sa Kanya. Undivided para sa Kanya. Pag bumalik na siya, ibibigay niya sa Kanya mga mananampalataya ang kalwalatiang far beyond anything we can imagine. Ulitin ko, far beyond anything we can imagine. Pero sa mga taong tumatanggi sa Kanya bilang Panginoon, sa mga taong hindi tapat, sa mga taong ayaw sa Kanya, sa mga taong tumatangging magtiwala sa Kanyang kabutihan, there will be shame. Merong kahihiyan, merong kadilimang ibibigay sa kanila magpakailan pa man. Kaya nga, mga kapatid, right now counts forever. Right now counts forever. Live this moment in the light of eternity. This is what true discipleship means. And no one can live this way apart from faith in Jesus. Let us continue to establish our faith. Let us continue to cultivate our faith. Those who refuse to live for Him reveal the unbelief of their hearts. Kaya nga mas maganda magsuri tayo sa ating puso. Tayo ba'y nagpasakop na kay Jesus? Siya ba yung Panginoon na natin, ang buhay natin? Siya ba yung tagapagligtas natin? Alam nyo, paulit-ulit tayo lagi sa pulpitong ito sa ganitong klase ng pagpapaalala. Pero this is a matter of life and death. This is a matter of eternal blessedness or eternal misery.
Kaya huwag kayong ang salita natin, matulig doon sa paulit-ulit na paalala na, ligtas ka na ba? Mananampalataya ka na ba? Siya na ba ang iyong Panginoon? Kasi mahalaga ito eh. This is a matter of life and death. Kaya mahalaga magsuri ng sarili. Kung wala ka pa kay Jesus, huwag ka nang maghintay pa na napakatagal. Baka dumating na siya at hindi ka handa. Sana buksan natin ang ating puso sa Kanya. Because a life lived for Him is not only life that is significant, but it is a life, the only life truly worth living. It is the only life truly worth living. Ito ang natatanging buhay na talagang worthy of all. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Let us pray.